tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang serya ng mapanirang pag-atake gamit ang mga drone ng Ukraine sa kanlurang bahagi ng Russia ang nagdulot ng napakalaking pinsala. Hindi bababa sa 8 katao ang nasawi habang 12 ng iba pa ang nasugatan. Itinuturing itong pinakamadugong serye ng pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia sa nakalipas na 3 taon. Sa gitna ng patuloy na palitan ng mga opensiba ng dalawang bansa, ipinapakita ng insidenteng ito ang lalo pang paglala ng digmaan. Ayon sa mga ulat ng mga lokal na awtoridad ng Russia, pangunahing pinuntirya ng mga drone ng Ukraine ang mahahalagang pasilidad ng lohistika sa bansa. Sa rehiyon ng Tambov, kinumpirma ni Gobernador Evgeny Pervyshov na direktang tinamaan sa lungsod ng Kotovsk ang isang bodega na pagmamay-ari ng Wildberries, ang pinakamalaking kumpanyang pangkalakalan sa internet sa Russia. Naganap ang pag-atake sa gabi habang abala sa kanilang mga tungkulin ang mga manggagawa. Ipinahayag ni Gobernador Pervyshov sa kanyang opisyal na Telegram account na 7 manggagawa na nasa panggabing trabaho ang agad na nasawi nang bumagsak ang mga drone sa sentrong lohistika ng Wildberries. Nagdulot ang trahedya ng matinding pangamba sa mga residente ng rehiyon habang patuloy na hinahalughog ng mga lokal na tagapagligtas ang gumuhong gusali upang matiyak na wala ng ibang biktimang naiwan sa ilalim ng mga guho. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 25 iba pang individual ang iniulat na nasugatan sa pag-atake sa rehiyon ng Tambov. Ayon sa pinakahuling ulat ng mga pangkat medikal, isa sa mga biktima ang nasa kritikal na kalagayan habang 6 naman ang nagtamo ng malubhang pinsala. Karamihan sa kanilang mga sugat ay sanhi ng mga nagliparang piraso ng metal mula sa malalakas na pagsabog. Sa kabila ng matinding pinsala, iniulat ng gobernador na matagumpay na hinarang at pinabagsak ng mga depensang panghimpapawid ng Russia ang 28 iba pang drone sa buong rehiyon. Binigyang diin ni Pervyshov na kung nakarating sa kanilang mga target ang mga drone na ito, mas marami sanang sibilyan ang naging biktima at mas malawak na pinsala ang naidulot sa mga infrastruktura ng komunidad. Hindi lamang ang rehiyon ng Tambov ang naging target ng magkakaugnay na mga pag-atake. Sa lungsod ng Elektrostal na matatagpuan sa silangang bahagi ng rehiyon ng Moscow, isa pang bodega ng Wildberries ang tinamaan ng katulad na pag-atake ng drone. Nagdulot ang pagsabog ng napakalaking sunog at matinding takot sa mga kalapit na residente. Ipinapakita ng insidenteng ito na kabilang na sa mga pinupuntirya ng Ukraine ang mga pasilidad na may kaugnayan sa supply at lohistika. Kinumpirma ni Gobernador Andrei Vorobyov ng rehiyon ng Moscow na hindi bababa sa 1 tao ang agad na nasawi habang 37 iba pa ang nasugatan sa pag-atake sa bodega sa Elektrostal. Ayon sa gobernador, ilan sa mga nasugatan ang nasa malubhang kalagayan sa mga lokal na ospital at patuloy na binibigyan ng masusing paggamot upang maiwasan ang karagdagang pagkamatay. Bukod sa mga bodega ng Kalakal, pinuntirya rin ng isa pang drone ng isang mahalagang imbakan ng langis sa bayan ng Nogins na bahagi rin ng rehiyon ng Moscow. Nagdulot ang pag-atake ng malaking sunog sa mga tangke ng imbakan at ikinasugat ng 2 manggagawa. Agad na rumesponde ang mga bumbero upang makontrol ang naglalakihang apoy at maiwasan ang pagkalat nito sa mga kalapit na pasilidad ng enerhiya. Sa pag-uulat mula sa Moscow, sinabi ng Al Jazeera na ang kabuuang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa mga pag-atake noong Sabado ang pinakamataas na naitala sa loob ng 3 taon ng mga opensiba ng Ukraine laban sa Russia. Ipinapakita nito ang makabulugang pagbabago sa estratehiya ng militar ng Ukraine na mas agresibo ng umaatake sa mga target na nasa malalim na bahagi ng teritoryo ng Russia. Sa isang opisyal na pahayag na inilathala sa medyang panlipunan, ipinaliwanag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang estratehikong dahilan sa likod ng pagpili sa mga naturang target. Ayon sa kanya, ang 2 bodega ng Wildberries ay hindi lamang karaniwang mga imbakan. Ginagamit umano ang mga ito bilang mahahalagang pasilidad ng lohistika upang maghatid ng mga ipinagbabawal na piyesa para sa paggawa ng mga drone ng militar ng Russia. Ayon pa kay Zelensky, tumutulong ang mga pasilidad na ito sa paghahatid ng mga kagamitang panabigasyon para sa militar ng Russia. Dagdag niya, matagumpay ding tinamaan ng mga malayuang pag-atake ng Ukraine ang ilang target sa dagat ng Azov at dagat Itim. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya ng Kyiv upang pahinain ang kakayahan ng Russia na maglunsad ng mga operasyong militar
Naganap ang mga pag-atake habang lalo pang pinalalakas ng Ukraine ang kampanya nito upang pigilan ang supply ng enerhiya at armas sa mga tropang Ruso na nasa pangunahing linya ng labanan. Layunin ng pamahalaan sa Kiev na unti-unting bawasan ang mga mapagkukunan ng Moscow upang pahinain ang kakayahan nitong ipagpatuloy ang digmaan na pumasok na sa ikalimang taon ng walang malinaw na palatandaan ng pagtatapos. Bilang tugon sa mapanirang pag-atake ng mga drone ng Ukraine, naglunsad naman ang militar ng Russia ng malawakang pambobomba sa mga infrastruktura ng daungan sa lungsod ng Odessa. Ayon kay Gobernador Oleg Kiper, nagdulot ang pag-atake ng matinding pinsala sa mga pasilidad ng pantalan. Ipinapakita nito ang patuloy na pagpuntirya ng Russia sa mahahalagang rutang pandagat at mga pasilidad na ginagamit sa pagluluwas ng mga butil. Iniulat din ni Gobernador Kiper na hindi bababa sa isang tao ang nasawi at 3 pa ang nasugatan sa pag-atake sa Odessa. Tinamaan din umano ng Russia ang isang barkong pangkargamento na naglalayag sa ilalim ng watawat ng Antigua at Barbuda at kasalukuyang nakadaong sa pantalan. Ang pag-atake sa isang barkong dayuhan ay muling nagpapataas ng pandaigdigang tensyon tungkol sa kaligtasan ng mga ruta ng kalakalan sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang matitinding labanan, nahaharap naman ang pamahalaan ng Ukraine sa isang seryosong panloob na krisis pampulitika. Nitong nakalipas na linggo, biglang sinibak ni Pangulong Zelensky ang ministro ng Depensa na si Mikhailo Fedorov, 6 na buwan lamang matapos itong italaga sa puwesto. Nagdulot ang hindi inaasahang desisyon ng matinding pagkabigla sa publiko at maging sa mga taga-suri. Ang 35 taong gulang na si Fedorov ay kilala bilang isa sa mga pangunahing personalidad sa likod ng mabilis na pagpapalawak ng industriya ng drone sa Ukraine. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging isa ang bansa sa mga nangunguna sa pagbuo ng makabagong teknolohiyang panghimpapawid. Naging mahalagang sandata ang mga drone upang matapatan ng militar ng Ukraine ang mas malaking puwersa ng Russia sa kabila ng kakulangan nito sa mga tradisyonal na armas. Pinangunahan ni Fedorov ang pagbuo ng mga drone na gumagamit ng artificial na intelihensiya o AI. May kakayahan ng mga drone na ito na matukoy ang kanilang mga target nang hindi nangangailangan ng tuloy-tuloy na komunikasyon sa operator. Dahil dito, hindi gaanong naapektuhan ng mga ito ng mga sistemang panggulo ng elektronikong signal ng Russia. Isinulong din niya ang paggamit ng mga robot na kumikilos sa lupa upang maghatid ng bala at ligtas na mailikas ang mga sugatang sundalo mula sa larangan ng labanan. Ang biglaang pagkakaalis kay Fedorov sa kanyang tungkulin ay nagbunsod ng malawakang protesta sa kabisera ng Kiev at sa iba pang pangunahing lungsod ng Ukraine noong Huwebes at Biyernes. Maraming mamamayan, sundalo at voluntaryo ang nagpahayag ng matinding pagkabahala na maaaring makasira sa pag-unlad ng inobasyong militar ang pagpapatalsik sa kanya. Itinuturing nilang mahalaga ang mga teknolohiyang ito sa pagtatanggol ng bansa laban sa Russia. Ayon sa mga eksperto sa geopolitika, maaaring magkaroon ng malaking epekto sa tiwala ng mga dayuhang kaalyado ang panloob na kaguluhang pampulitika sa Ukraine. Ang mga bansang ito ang nagbibigay ng tulong pinansyal at militar sa Kiev. Ang kawalan ng katatagan sa pamunuan ng depensa sa gitna ng matinding opensiba ay nagpapakita ng lumalaking pressure sa administrasyon ni Zelensky habang sinisikap nitong mapanatili ang suporta ng publiko sa digmaan. Sa kabuuan, ipinapakita ng patuloy na pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia, ang matinding pagganti ng Moscow sa Odessa at ang panloob na krisis sa Kiev na lalo pang nagiging komplikado at mapanganib ang digmaan para sa buong rehiyon. Patuloy naming susubaybayan ang mga susunod na pangyayari sa tunggalian. Tinanggal sa pwesto si Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov, isang desisyon na itinuturing ng maraming eksperto na isang malaking dagok sa militar ng bansa at isang hindi inaasahang regalo para sa panig ng Russia. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng malaking pangamba na maaring magbago ang takbo ng labanan pabor sa Moscow. Itinalaga ni Pangulong Volodymyr Zelensky si Yevhen Tmara, ang pinuno ng Security Service ng Ukraine o SBU, bilang pansamantalang defense minister. Ang sorpresang pagbabagong ito sa liderato ay naganap matapos tanggapin ng parlamento ng Ukraine ang pagbibitiw ni Prime Minister Yulia Sviridenko na nagbunsod sa pagbuwag sa buong gabinete, kabilang na ang napakahalagang posisyon na hawak ni dating Defense Minister Fedorov. Ayon sa mga ulat mula sa Ukrainska Pravda, inamin ni Pangulong Zelensky sa mga mambabatas na may malalim at sistematikong hidwaan na hindi na kayang lutasin sa pagitan ni Fedorov at ng Commander-in-Chief ng militar na si Alexander Syrskyi.
Kinumpirma mismo ni Fedorov ang matinding alitan na ito at ibinunyag na nagbigay ng isang uri ng ultimatum si General Sirski sa Pangulo na nagpuwersa sa kanyang tuluyang pagkaalis sa pwesto. Bagaman inalok ni Zelensky si Fedorov ng iba pang posisyon tulad ng pagiging tagapayo o iba pang papel sa pamahalaan, mariin itong tinanggihan ng dating minister. Ang desisyong tanggalin si Fedorov ay agad na nagdulot ng matinding shockwave sa buong politika ng Ukraine at nagbunga ng mga malawakang protesta. Sa kabisera sa Kyiv, humigit kumulang 2,000 katao kabilang ang mga aktibong sundalo ang nagrally upang magprotesta. Bilang pagpapakita ng matinding pagtutol, naghain din ng kanyang pagbibitiw si Deputy Commander ng Air Force na si Pavlo Yelizarov. Nagbabala si Yelizarov na ang pag-alis kay Fedorov ay magdudulot ng matinding pinsala at malaking bilang ng kaswalti sa hanay ng mga sundalo sa front lines. Si Yelizarov ay personal na itinalaga ni Fedorov noong unang bahagi ng taon upang pangunahan ang modernisasyon ng air defense ng bansa. Ayon sa editorial ng pahayagang Kyiv Independent, sa lahat ng kontrobersyal na desisyon sa personnel na ginawa ni Pangulong Zelensky, ang pagpapatalsik kay Mikhailo Fedorov ang may pinakamabigat at pinakapanganib na implikasyon sa depensa ng Ukraine. Babala ng pahayag, ang kawalan ng estratehikong liderato ni Fedorov ay maaaring tuluyang magpabago sa direksyon ng digmaan at magbigay ng estratehikong bentahe sa Russia. Binigyang diin ng mga eksperto na si Fedorov lamang ang may malinaw at makabagong plano kung paano mapapanalunan ang digmaang ito, isang bagay na tila kulang sa kasalukuyang pamunuan ng militar at politika sa Ukraine. Sa harap ng mas malakar na puwersa ng Russia, kailangan ng bansa ang isang estratehiyang nakabatay sa makabagong teknolohiya at malikhaing pag-iisip upang magkaroon ng pagkakataong talunin ang kanilang katunggali. Naniniwala si Fedorov na ang teknolohiya ang tanging susi upang magtagumpay laban sa mas malakas na kaaway. Siya ang itinuturing na pangunahing arkitekto sa likod ng napakatagumpay na drone program ng Ukraine sa panahon ng digmaan. Ang programang ito ay nagsimula pa noong siya ay nagsisilbi bilang Minister of Digital Transformation, kung saan ipinakita niya ang pambihirang kakayahan sa pag-organisa ng digital defense. Si dating Minister Fedorov din ang personal na nakipag-ugnayan sa bilyonaryong si Elon Musk upang buhayin ang Starlink satellite internet service sa Ukraine sa simula pa lamang ng digmaan. Sa kasalukuyan, ang Starlink ang nagsisilbing pinakapundasyon at lifeline ng komunikasyon ng militar ng Ukraine sa larangan ng digmaan, kung saan libo-libong unit ng receiver ang ginagamit ng mga unit sa bawat sulok ng labanan. Matapos siyang opisyal na hirangin bilang Defense Minister noong Enero, agad na nagsagawa si Fedorov ng malawakang reforma sa militar ng Ukraine. Nakatutok ang kanyang plano sa mabilis na pag-unlad ng mga unmanned aerial vehicles o UAVs at iba pang makabagong teknolohiya. Tinaasan niya ang budget para sa mga combat drones at naglunsad ng mga programa upang bawasan ang burokrasya para sa mga unit na nasa front lines. Bukod sa pagpapalawak ng produksyon ng mga medium at long-range drones, pinadali rin niya ang proseso ng pagbili ng mga kagamitang pangdepensa. Sa pamamagitan ng pagreporma sa sistema ng procurement na kilalang talamak sa korupsyon at pagpapatupad ng tapat na bidding, nagawa ni Fedorov na makatipid ng bilyon-bilyong dolyar para sa pambansang budget ng Ukraine na nagamit sa iba pang kritikal na aspeto ng depensa. Dahil sa kanyang mga reforma, naging mas epektibo ang kampanya ng Ukraine gamit ang mga UAV laban sa mga pasilidad ng langis at infrastruktura ng Russia nitong mga nakaraang buwan. Ang mga pag-ataking ito ay nagtagumpay na putulin ang mga supply ng kaaway at naging sanhi ng unti-unting pagkaimbudo ng Crimea. Ang mga operasyong ito ay nagdulot ng malaking tulong sa pagpapabuti ng sitwasyon ng Ukraine sa mismong front lines. Ayon sa ulat ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, noong mga buwan ng Abril at Mayo, mas maraming teritoryo ang nawala sa Russia kumpara sa kanilang nakuha na may net reduction na 400 kilometro kwadrado. Ito ay patunay na ang mga estratehiyang nakatuon sa teknolohiya na itinaguyod ni Fedorov ay nagbunga ng mga konkretong tagumpay at nakapagpabagal sa opensiba ng hukbong Ruso. Kinumpirma rin ng Defense Intelligence Agency ng Amerika o DIA na nabawi ng militar ng Ukraine ang humigit kumulang 400 kilometro kwadrado ng teritoryo sa paligid ng rehiyon ng Dnipropetrovsk sa pamamagitan ng kanilang limitadong counter-offensive. Ayon sa DIA, ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong taong 2023 na mas malaking teritoryo ang nabawi ng Ukraine kaysa sa nawala sa kanila. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, binatikos ng Kyiv Independent si Commander-in-Chief Sirski dahil sa pagpapanatili ng isang lumang kultura ng pamumuno sa militar.
Ayon sa pahayagan, ang makalumang estilo ng pamamahala ni Sirski ay nagdudulot ng negatibong epekto sa pangkalahatang operasyon ng bansa. Sinasabing kinakatawan ni Sirski ang lahat ng mga lumang tradisyon na naisa ng baguhin at modernisahin ni Fedorov. Ang hidwaang ito sa pagitan ng makabago at makalumang kaisipan ay nagdulot ng malalim na hati sa loob ng militar. Habang isinusulong ni Fedorov ang mabilis na digitalisasyon, mas pinapabura naman ni Sirski ang tradisyonal na pamamaraan ng pakikipagdigma. Ang pagpili ng Administrasyong Zelensky na panigan ang tradisyonal na pananaw ay nakikitang malaking hakbang paurong sa hangarin ng bansa na magkaroon ng modernong hukbo. Ayon sa isang commander ng drone unit ng Ukraine na kasalukuyang lumalaban sa Donetsk, ang pagpapatalsik kay Fedorov ay isang napakalaking pagkakamali na magpapaurong sa militar ng 1,000 hakbang. Sinabi niya na kailangan ng Ukraine ng isang modernong hukbo na may mataas na antas ng teknolohiya upang manalo. Sa ilalim ng isang makalumang pamumuno, natatakot sila na hindi na makakamit ang anumang makabuluhang progreso. Isang sundalo naman na namamahala sa pagsubok ng mga bagong drone sa timog silangang bahagi ng bansa ang nagpahayag ng matinding lungkot at pangamba. Nag-aalala siya na ang lahat ng kanilang pagsisikap sa inobasyon ay biglang babagal o tuluyang hihinto dahil sa pag-alis ng kanilang pinunong sumusuporta sa kanila. Ang kawalan ng suporta mula sa itaas ay maaaring magpahina sa moral ng mga unit na umaasa sa teknolohiya. Sa kabilang banda, labis namang ikinatuwa ng mga Russian military bloggers at analysts ang pagkakatanggal kay Fedorov. Ayon kay Sviatoslav Golikov, isang kilalang komentarista sa Russia, ang mga nagawa ng koponan ni Fedorov ay nagdulot ng napakalaking sakit ng ulo at pinsala sa militar ng Russia. Inamin din ng iba pang channel na si Fedorov ang utak sa likod ng malawak na digitalisasyon na nagpahirap sa kanilang mga tropa. Sinabi ng mga analistang Ruso na ang pagtuon ni Fedorov sa mga unmanned systems ay isang direktang banta sa Russia dahil pinahihina nito ang kanilang pangunahing bentahe ang pagkakaroon ng napakaraming sundalo. Ang pagtanggal sa kanya ay tinawag nilang isang malaking regalo na magpapagaan sa kanilang operasyon.